Naisip mo na ba kung lahat ba ng pagkain ay dapat ilagay sa refrigerator para tumagal? Maraming Pilipino ang naniniwala na kapag nilagay sa ref ang pagkain, mas nagiging ligtas at mas tumatagal ito. Pero ang totoo, may ilang pagkain na mas napapasama pa kapag pinalamig. Nakasanayan na natin ito dahil sa kagustuhan nating maiwasan ang pagkasira ng pagkain, lalo na sa init ng panahon sa Pilipinas. Ngunit ayon sa ilang pag-aaral sa food science at storage practices, may mga pampari na nawawala ang lasa, texture at nutrisyon kapag inilalagay sa malamig na temperatura. Sa ating kultura, mahalaga ang pagkain, mula sa simpleng almusal hanggang sa handaan, kaya mahalaga rin na alam natin kung paano ito tamang iimbak. Isipin mo na lang, ilang beses ka na bang kumain ng tinapay na tumigas o kamatis na naging maputla at walang lasa? Posibleng dahil iyon sa maling paglalagay sa refrigerator. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 10 pagkain na karaniwang niyananghis sa life ng mga Pilipino pero hindi pala dapat. Hindi lang ito basta opinyon, may basihan ito sa research at karanasan sa totoong buhay. Kung gusto mong mas mapanatili ang kalidad ng iyong pagkain, makatipid at mas maging healthy ang iyong pamilya, siguraduhing panoorin at pakinggan ang bawat detalye. Handa ka na bang malaman ang mga simpleng pagkakamalima maaaring ginagawa mo araw-araw? Simulan na natin. Una, kamatis. Ang kamatis ay isa sa pinakakaraniwang sangkap sa lutuing Pilipino, mula sa sinigang, ensalada hanggang sa sawsawan. Ngunit maraming tao ang agad itong nilalagay sa refrigerator. Iniisip na mas tatagal ito. Sa katotohanan, ang malamig na temperatura ay nakakasira sa natural na proseso ng pagkahinog ng kamatis. Ayon sa food research, kapag ang kamatis ay inilagay sa ref, naaapektuhan ang enzymes na responsable sa lasa at aroma nito. Sa madaling salita, nawawala ang natural nitong tamis at nagiging maputla ang lasa. Bukod pa rito, nagiging malambot at parang mili o buhaghag ang texture nito na hindi ka nais-nais lalo na sa mga sariwang ulam. Sa karanasan ng maraming Pilipino, mapapansin mo na ang kamatis na galing sa ref ay hindi na kasing sarap kapag ginamit sa ensalada o sawsawan. Mas mainam na itago ang kamatis sa room temperature, lalo na kung hindi pa ito fully ripe. Ilagay ito sa isang lugar na may sapat na hangin at hindi direktang nasisikatan ng araw. Kapag hinog na, saka mo lang ito maaaring ilagay sa ref kung kailangan mo talagang patagalin. Ngunit tandaan na maaaring maapektuhan pa rin ang kalidad nito. Sa simpleng pagbabago ng pag-iimbak, mas mapapanatili mo ang lasa at kalidad ng iyong kamatis. Isang maliit na hakbang, pero malaking epekto sa iyong pang-araw-araw na pagkain. Pangalawa, tinapay o bread. Ang tinapay ay staple sa almusal ng maraming Pilipino, pandesal, loaf bread at iba pa. Ngunit isa sa pinakakaraniwang pagkakamali ay ang paglalagay nito sa refrigerator. Maraming nag-aakala na mas tatagal ito kapag malamig, pero ayon sa research, mas mabilis pang tumitigas ang tinapay sa ref. Ito ay dahil sa tinatawag na starch retrogradation, kung saan ang starch sa tinapay ay mas mabilis nagiging matigas sa malamig na temperatura. Kaya napapansin mo na ang tinapay na galing sa ref ay tuyo at matigas kahit hindi pa ito expired. Sa ating kultura, mahalaga ang malambot at bagong lutong tinapay, lalo na kapag sinasawsaw sa kape o tsokolate. Kapag mali ang storage, nawawala ang saya ng simpleng pagkain. Mas mainam na itago ang tinapay sa isang bread box o sa sealed container sa room temperature. Kung nais mo itong patagalin, mas mabuti pang i-freeze ito kaysa ilagay sa refrigerator. Sa ganitong paraan, mapapanatili mo ang lambot at lasa ng tinapay at maiiwasan ang pag-aaksaya ng pagkain. Pangatlo, bawang at sibuyas. Ang bawang at sibuyas ay pundasyon ng lutuing Pilipino, mula sa simpleng ginisang gulay hanggang sa paboritong adobo. Dito nagsisimula ang sarap. Pero alam mo ba na ang paglalagay nito sa refrigerator ay maaaring magdulot ng mas mabilis na pagkasira? Batay sa mga pag-aaral sa food storage at post-harvest science, ang sibuyas ay sensitibo sa malamig at mamasa-mamasang kapaligiran. Kapag inilagay sa ref, tumataas ang moisture na nagdudulot ng amag at mabilis na paglambot. Bukod pa rito, maaari nitong maapektuhan ang lasa at texture na mahalaga sa kalidad ng iyong luto.
Ang bawang naman ay may natural na tendency na mag-sprout o tubuan kapag nasa malamig na lugar, lalo na kung mataas ang humidity, senyales na nagsisimula na itong masira. Ayon sa mga eksperto, ang tamang paraan ng pag-iimbak ay sa isang tuyo, madigir at well-ventilated na lugar, tulad ng basket o lalagyang may butas. Iwasan ding ilagay malapit sa patatas upang hindi mapabilis ang pagkasira. Sa simpleng paraan na ito, hindi lang napapanatili ang kalidad ng iyong sangkap, napapahaba mo pa ang shelf life at natitiyak mong bawat luto mo ay sariwa, masarap at ligtas para sa buong pamilya. Pang-apat, itlog na hindi pa niluluto. Alam mo ba na ang simpleng itlog ay maaaring maging delikado kung mali ang paghawak? Sa Pilipinas, ang itlog ay isa sa pinakaabot-kayang pinagkukunan ng protina, ginagamit sa almusal, ulam at kahit sa panghimagas. Dahil sa init ng klima, karamihan sa atin ay agad itong nilalagay sa refrigerator. Ngunit ayon sa mga pag-aaral sa food safety, hindi lang basta paglalagay sa ref ang mahalaga, kundi kung paano mo ito iniimbak. Sa ibang bansa, ang itlog ay hindi nilalagay sa ref dahil may natural itong protective coating na pumipigil sa pagpasok ng bakterya gaya ng salmonella. Ngunit sa Pilipinas, kadalasang hinuhugasan ng itlog bago ibenta, kaya nawawala ang natural na proteksyong ito. Dahil dito, mas ligtas talaga na ilagay ito sa refrigerator upang mapabagal ang paglaki ng bakterya. Pero may isang karaniwang pagkakamali. Ang paulit-ulit na paglabas at pagbabalik ng itlog sa ref. Ayon sa research, nagdudulot ito ng condensation o pawis sa shell na maaaring magdala ng bakterya papasok sa itlog. Kaya tandaan, kung ilalagay mo sa ref ang itlog, huwag mo na itong pabago-bagong ilabas. Panatilihin ang stable na temperatura, isang simpleng hakbang na makakatulong protektahan ang kalusugan ng buong pamilya. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-rekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pang-5, patatas. Ang patatas ay isa pang karaniwang sangkap sa lutuing Pilipino, ginagamit sa menudo, afritada at maging sa simpleng pritong ulam. Ngunit alam mo ba na hindi ito dapat inilalagay sa refrigerator? Ayon sa food research, kapag ang patatas ay inilagay sa malamig na temperatura, ang starch nito ay nagiging asukal. Ito ang dahilan kung bakit nag-iiba ang lasa nito. Nagiging mas matamis at hindi na angkop sa ilang putahe. Bukod dito, kapag niluto ang patatas na galing sa ref, lalo na kapag pinirito, maaaring makabuo ito ng mas mataas na level ng isang compound na tinatawag na acrylamide, na iniuugnay sa ilang health risks kapag sobra ang exposure. Kaya mas mainam na iwasan ang paglalagay ng patatas sa refrigerator. Sa karanasan ng maraming Pilipino, mapapansin na ang patatas na nakaimbak sa malamig ay nagiging mas matigas. At minsan ay nagkakaroon pa ng itim na bahagi kapag niluto. Mas mabuti itong itago sa isang malamig ngulit hindi refrigerated na lugar, tulad ng cabinet o basket na may maayos na daloy ng hangin. Sa simpleng paraan ng pag-iimbak, mapapanatili mo ang tamang lasa at kalidad ng patatas at mas magiging masarap ang iyong mga paboritong ulam. Ang 6, saging. Ang saging ay isa sa pinakapaboritong prutas ng mga Pilipino. Mula sa saba na ginagamit sa turon at banana Q hanggang sa lakatan na pangmeryenda. Ngunit isa sa mga maling nakasanayan ay ang paglalagay nito sa refrigerator. Kapag ang saging ay inilagay sa malamig na temperatura, humihinto ang natural nitong paghinog. Nagiging itim ang balat nito kahit hindi pa ito ganap na hinog sa loob. Ito ay dahil sa epekto ng lamig sa enzymes ng prutas. Sa ating kultura, mahalaga ang tamang hinog ng saging, lalo na sa paggawa ng mga kakanin at panghimagas. Kapag mali ang pag-iimbak, naaapektuhan ang lasa at texture nito. Mas mainam na ilagay ang saging sa room temperature at hayaan itong natural na mahinog.
Kung sobrang hinog na at gusto mong patagalin, saka mo lang ito maaaring ilagay sa ref. Ngunit tandaan na mag-iiba pa rin ang balat nito. Sa tamang paraan ng pag-iimbak, mas ma-enjoy mo ang natural na tamis at sarap ng saging. Pang-7, kape, ground o beans. Para sa maraming Pilipino, hindi kumpleto ang umaga nang walang mainit at mabangong kape. Ngulit alam mo ba na isang karaniwang pagkakamali ang paglalagay ng ground coffee o coffee beans sa refrigerator? Ayon sa mga pag-aaral mula sa National Coffee Association, ang kape ay highly absorbent. Madali nitong sinisipsip ang moisture at amoy mula sa paligid. Kapag inilagay sa ref, maaari nitong makuha ang amoy ng ibang pagkain tulad ng isda o ulam na direktang sumisira sa natural nitong aroma. Bukod dito, ipinapakita rin ng research sa Specialty Coffee Association na ang pagbabago ng temperatura at moisture ay nagpapabilis ng pagkasira ng oils sa kape. Ito ang dahilan kung bakit nagiging flat at mapakla ang lasa. Sa karanasan ng maraming coffee lovers, kapansin-pansin na ang kape mula sa ref ay kulang sa linamnam. Mas mainam itong itago sa airtight container sa isang tuyo at madilim na lugar upang mapanatili ang kalidad at sarap ng bawat tasa. Pang-8, honey o pulot. Ang pulot ay kilala sa maraming benepisyo sa kalusugan. Ginagamit sa tsaa, panggamot sa ubo at pampanakas ng resistensya. Ayon sa mga pag-aaral, ang natural honey ay may antibacterial at antioxidant properties na tumutulong sa katawan laban sa infeksyon. Ngunit alam mo ba na hindi ito dapat inilalagay sa refrigerator? Kapag ang honey ay nailagay sa malamig na temperatura, ito ay nagkikrystallize o tumidigas. Bagamat ligtas pa rin itong kainin, nagiging mahirap itong gamitin at nawawala ang natural nitong smooth at malapot na texture. Ayon sa food science research, ang crystallization ay mas mabilis mangyari sa malamig na kapaligiran. Sa ating kulturang Pilipino, madalas gamitin ang pulot bilang natural na remedy at pampatamis. Kaya mas mainam itong itago sa room temperature sa isang tightly sealed container. Sa ganitong paraan, mapapanatili mo ang kalidad, lasa at benepisyo ng pulot, isang tunay na likas na yaman sa ating kusina. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 8 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pang-9, pakwan, whole. Ang pakwan ay isa sa pinakapaboritong prutas ng mga Pilipino, lalo na tuwing tag-init. Ngunit alam mo ba na kapag ito ay buo pa, hindi agad inirerekomendang ilagay sa refrigerator? Ayon sa mga pag-aaral sa food science, ang whole watermelon na nakaimbak sa room temperature ay mas napapanatili ang mataas na antas ng antioxidants tulad ng lycopene, isang mahalagang compound na tumutulong sa kalusugan ng puso at laban sa ilang sakit. Kapag agad itong pinalamig, maaring bumaba ang konsentrasyon ng mga sustansyang ito. Sa aktual na karanasan, mapapansin din na ang pakwan na diretsyong galing sa ref ay kadalasang hindi kasing tamis at kasing bango kumpara sa hinog na natural na nakaimbak sa labas. Iminumungkahi ng mga eksperto na panatilihin muna ito sa room temperature at ilagay lamang sa refrigerator kapag hiniwa na. Sa simpleng paraang ito, mas napapangalagaan mo ang lasa, kalidad at benepisyo ng pakwan para sa buong pamilya. Pang-10, mantika, cooking oil. Ang mantika ay isa sa pinakaginagamit sa bawat kusinang Pilipino, mula sa pagpito ng isda hanggang sa pagluluto ng paboritong ulam. Pero alam mo ba, hindi ito dapat inilalagay sa refrigerator. Kapag ang cooking oil ay nalagay sa malamig na temperatura, nagiging malapot ito at minsan ay namumuo. Ayon sa mga pag-aaral sa food science, ang pagbabagong ito ay dahil sa solidification ng fatty acids sa malamig na kondisyon. Bagamat hindi agad nasisira ang mantika, naaapektuhan ang consistency nito na maaaring makaapekto sa lasa at texture ng iyong niluluto. Ipinapayo ng mga eksperto na itago ang mantika sa isang tuyo at malamig na lugar, ngulit hindi sa loob ng ref, mas mainam sa temperatura na nasa pagitan ng 20 to 25 degrees Celsius at malayo sa direktang sikat ng araw.
Sa ganitong paraan, napapanatili ang kalidad, linaw at bisa nito sa pagluluto. Sa simpleng tamang pag-iimbak, mas magiging maayos, ligtas at episyente ang iyong pagluluto araw-araw. Pangwakas na kaisipan. Sa huli, hindi lahat ng pagkain ay mas tumatagal kapag inilalagay sa refrigerator. Ayon sa mga pag-aaral sa food science, may ilang pagkain na nawawalan ng lasa, texture at kahit sustansya kapag sobrang lamig ang imbakan. Bilang mga Pilipino na sanay magtipid at mag-alaga ng pagkain, mahalagang alam natin kung alin ang dapat at hindi dapat palamigin. Ang simpleng kaalamang ito ay may malaking epekto sa kalidad ng ating pagkain at kalusugan ng pamilya. Sa tamang pag-iimbak, mas napapanatili ang natural na lasa at nutrisyon ng bawat sangkap. Kaya sa susunod na maglalagay ka ng pagkain sa refrigerator, tanungin mo muna ang sarili mo, makakatulong ba ito o makakasama? Tandaan, ang wastong kaalaman ay susi sa mas masarap at mas malusog na pamumuhay. Ibahagi ito sa iba dahil ang maliit na pagbabago ay maaaring magdulot ng malaking benepisyo sa araw-araw. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.